Mew. Patatas, patatas. Patatas. Ay naku, patatas. Dapat ka nang magbawas ng timbang. Kumusta kayong lahat? Ako siksiksi. 4 na taon na ako. Ito ay patatas. Siya ay aking mabuting kaibigan. Sabi ng tatay, siya ay isang pusa ng swerte. Makatutulong siya sa akin na makakuha ng swerte. Gising na ako. Yuha! Nakatulog ako ng napakabusog. Siksi. Anong ginawa mo kanina? Tumutulong ako sa trabaho ni Papa. Papa, hindi mo tinuro sa akin yung kantang yun kanina. Konti lang ang alam kong kantahin. Nakalimutan ko na yung iba. Anong kanta yun? Yung tungkol sa pagbilang ng mga pato o siksiya o simian. Hindi ito bilang ng mga pato. Matagal ko nang alam ang bilang ng mga pato. Para sa iyo ang kantang ito. Walang tiyak na estilo. Paano mo ito nakanta? Umaga, narinig kong kinakanta ito ng tatay. Pero kaunti lang ang naaalala ko. Tatay, pwede mo ba akong turuan na kantahin ang kantang ito? Sige na. Kakantahin ito ng tatay kasama ka. Pagkatapos kantahin, dalhin mo si Patata sa sala para maglaro, okay? Tatay, ikaw ang pinakamabuti. Aba, ang bayani ay may anak na babae. Siksi. Mag-enjoy ka kasama si Patatas. Kailangan nang magpatuloy ni Papa sa trabaho. Okay. Isa 00 Yikse, kanina ay isang magandang hindi pagkakaintindihan lang iyon. Magpatuloy tayo sa pag-usapan ang laro ng minsan sa araw ng pagnanakaw. Lahat sila ay mga malaking baboy. May bago na. Itapon na lang ako ng mga tao sa aking lumang pag-ibig. Mga mahal, hindi ko dadalhin siksiksi sa live stream. Siksiksi ay akin. Dapat na kayong mga estranghero na tumigil na sa pag-asa. Ang pangalan ko ay Suksiao. Ngunit noong ako ay 15 taong gulang. Isang 6 na buwang panahon. Hindi kailanman huminto. Sa mga panaginip na dumarating tuwing gabi kapag ako'y natutulog. Hindi ako si Suksiao. Ako si Suran. Ako sa panaginip. Nagtapos sa kolehiyo ng musika. May malalaking pangarap sa musika. May dalang gitara, umalis sa aking bayan at naglakbay sa iba't ibang dako. Dumaan sa maraming paghihirap at pagsubok. Ngunit naniniwala ako na ang pangarap na puno ng alikabok. Sa kalaunan ay matutuyo at malilinis. At magpapakita ng kagandahan. Pero hanggang sa mag-40 ako. Malayo pa rin ang pangarap ko. Naging isang mang-aawit ng mga kantang walang nakikinig. Dahil sa pangarap na ito, iniwan ko ang sining ng pagpipinta ng higit sa 10 taon. Biglang nag-aral ng musika. Talagang nakakatawa ako. Ngunit sa ngayon, masaya at kontento ang buhay. Puno ng kapanatagan. Gaming streamer. Wala lang, nag-aaksaya lang ng oras. Hanggang doon na lang. TSA, hindi pwede. Alainan. Mga baby. 0738 hanggang dito muna ang live natin ngayon. 0736 nauuhaw si main bag. 0736 gusto pumunta sa banyo. Babalik tayo mamaya. Maikling kuneho na puti. Nakatayo ang 2 tainga. Tatay, tapos ka na ba sa trabaho? Sa tulong ni Siksi, maganda ang pagkakatapos ng trabaho ni tatay ngayon. Kaya gusto kong sumakay ng malaking kabayo. Walang problema. Sumakay na tayo ng malaking kabayo. Nanay. Naman, nakagawa na naman ako ng kalokohan. Bless you.
Hindi naman talaga. Ngayon, naging mabait ako. Natutulungan ko pa si Papa sa trabaho. Ang importante, hindi ako nakasagabal. Bless you. Mama, wag mo namang maliitin ang tao. Ayaw na kitang kausapin. Ayos lang. Hindi ko na kailangang ayusin ang buhok mo araw-araw. Hehe, nagbibiro lang ako. Ang paborito ko ay si Mama. Mama, bukas, gagawin kong ganyan ang buhok mo. Mukhang napakaganda at napakaganda nito. Ganito ba? Kaya nagbibiro lang ako kanina. Bukas, gagawin ko sa iyo ang ganitong hairstyle. Mom, ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamagandang ina sa buong mundo. Nandito na. Kakatapos ko lang maghugas ng kamay. Malapit na tayong kumain. Alaynan. Maliit na salot. Wala bang nagawa kang gulo sa bahay ngayon? Itzad, hindi mo alam. Talagang nagdulot siya ng malaking gulo. Alaynan. Kian, hindi mo alam. Nasa banyo lang ako sandali. Tinawag mo akong Kian. Anong nangyari? Ito ay ako lang ang pwedeng tumawag. Magsalita ng seryoso. Tumakbo siya sa silid aklatan. Nagbigay siya ng talent show sa mga tao sa live stream. Kumanta siya ng maayos. Talagang nasiyahan ang mga tao sa live stream. Ano ang nangyari pagkatapos? Nabomba ang live stream. Punong-puno ng mga regalo ang screen. Umabot pa sa higit 30,000 ang nanonood. Ang dami ng tao. Yung concert na nanalo ka noon. Hindi pa umabot sa 30,000 ang audience, di ba? Ano ang ibig sabihin ng hindi pa umabot sa 30,000? Mahigit sa 30,000 ang dumalo sa lugar. At may 12% na kita sa buong bansa. Ito ang pinakamataas na kita sa kasaysayan ng mga talent show. At nananatili pa rin ang record na ito sa mga nakaraang taon. Ito ang pinakamataas na tagumpay sa buhay ko. Pero bakit kapag nasa iyo na, nagbago ang lahat? Kian, sinasadya mo ba yan? Baka nahawakan ka na ni Nangong Wenya sa ulo, no? Kung hindi dahil sa mga taon kong pagiging tatay. Naging mahinahon na ako. Hindi sana ako makakapagpigil na makipag-usap ng maayos sa iyo. Kailangan mong kumain ng mabuti, Patatas. Kahit na si Patatas ay nakuha ni Siksi. Siguradong pakakainin ni Siksi si Patatas. Hanggang maging makinis at mataba ito. Pero sabi ni Papa kailangan mong magbawas ng timbang. Hindi ka rin pwedeng kumain ng marami, ha? Nya. Sige na nga. Kaya't bibigyan kita ng kalahating kutsara pa. Mama at Papa, nagawa niyo na ba ang pagkain? Ang tiyan ni Siksi ay halos gutom na. Tara. Mama, dalhin kita para maghugas ng kamay. Ay, ikaw, Lin, bakit ka pa nakatingin sa akin? Bibigyan kita ng leksyon mamaya. Mama, gusto ko yung may amoy ng jasmine. Hindi pwede, kailangan munang maubos ang luma. Kian, ayaw mo na ba sa akin? Ikaw ay isang malaking baboy. Anong sinabi mong tawag sa akin kanina? Tatawag kita ng nanay ko. Narinig kitang tawagin Kian. Nanay, sigurado kang nagkakamali ka. Daddy. Mabilis, tulungan Siksi. Muling inaapi na naman ni Kian sa bahay niyo. Hindi mo ako mahuli, di ba? Hala. Tingnan natin hanggang kailan ka makakatakas, Suksya Oksi. Hindi ako si Suksya Oksi. Ang pangalan ko ay Suksyu. Hindi pwedeng palaging kumain ng karne. Kumain ka naman ng gulay. Tatay, hindi mo ba pinapansin ang asawa mo? Palagi kanyang niloloko, mahal na mahal kanya eh. Unang-una, kumain ka ng maayos. Pagkatapos kumain, tuturuan ka niya. Nye. Awu. Ang bait talaga ng anak ko. Sabi nga, nakapag-isip ka na ba kung paano mo ayusin ito? Anong problema? Yung tungkol sa live ni Siksi lang naman. Hindi ka ba nag-aalala na baka matanggal ang maskara mo? Naisip ko na rin ang pamagat. Nakabigla. Dating kampiyon ng talent show. Ngayon ay nagiging isang gamer-streamer. Sa totoo lang, may mga tao nang nagsisimula magduda. Pero sa totoo lang, duda man o hindi. Pero sa kabila ng lahat, kumpara sa 8 taon na ang nakalipas. Hindi ba't medyo inaasahan mo? Na mahuhuli ako at malaman ng iba na ako si Suran. Alaynan, talagang inaasahan ko iyon. Nakikita ko, gusto mo lang makisawsaw at magpasikat. Talagang may problema ka yata. Ay, Siao, ang nakataas mong kilay ay nakakatuwa. Subukan mo pa nga ulit sa akin. Lin Kian, sabihin ko sa'yo. Huwag kang maghinala ng walang dahilan. At huwag mo nang tawaging palayaw ako. Ano na?
Xiao Xiao, nagalit ka na ba? Bawal lang na tawagin mo akong Kian. Hindi ba ako pwedeng tawagin kang Xiao Xiao? Sa susunod, magrereklamo ako kay Lola at sa Lola ko. Hindi sila mabait sa bahay. Kahit sa oras ng pagkain, nag-aaway pa rin. Hindi katulad ni Siksi, napakamaayos niya. Palagi akong seryosong kumakain. Siguradong papurihan ng Lola at ng Lola sa tuhod si Siksi. Tapos dadalhin si Siksi sa maliit na tindahan. Para bumili ng napakaraming merienda. Itset, sana ay mapuno ang buong bahay. Isipin mo, punong-puno ng merienda ang bahay. Pwedeng matulog si Siksi sa ibabaw nito. At kung ano ang gusto niyang kainin, iyon ang kakainin niya. Nasa nag-iisa siya na nakangiti ng walang pakialam. Wala naman. Alaynan. Ano ang pinapaint ni Siksi? Nagpipinta ako ng Doraemon. Hindi ba napansin ni Papa? Tingnan mo, malaking bilog ang ulo niya. Ito ang ilong niya. Alaynan. Hindi ba asul si Doraemon? Paano ito naging kulay rosas? Kasi gusto ko ang kulay rosas. Huwag nang magpinta. Dad, dadalhin kita sa umaga para mag-ehersisyo. 3 ikot sa kaliwa, 3 ikot sa kanan. Ikot ang leg. Ikutin mo ang balakang. Ang sakit na nito. Tatay. Ngayon, si Siksi ay tumakbo ng mas matagal. Ngayon, si Siksi ay tumakbo ng mas matagal sporty. Ang galing sporty. Hihi. Nanay, gusto kong mag-ayos ng maganda kong buhok. Mas maganda pa ito kaysa sa kahapon mo. Hindi pwedeng mangyari yon. Ako ang pinakamaganda. Kaya si Siksi ang pangalawa pinakamaganda. Nanay, anong gagawin natin dito sa maliit na chochu? Wala na akong magagawa. Tanungin mo si Papa. Maganda ba siksiksi ngayon, Papa? Maganda. Parang isang maliit na anghel. Talaga. Kaya mas maganda ba ako kaysa kay Mama? Mas maganda ako kaysa kay Mama nung bata siya. Magandang araw, Ginoong Su. Magandang umaga, Ginoong Su. Ginoong Su, ang gwapo mo ngayon. Mabilis, pumasok na tayo sa klase. Huwag kang mahuli. Ginoong Su, ang hirap ng pagtatago mo sa amin. Ginoong Su, paborito ko ang kantang langit ng mga alon na kinakanta mo. Gusto ko ang iyong yakap. Tahimik, bumalik na sa upuan. Talagang karapat-dapat bilang class president. Sa mga kritikal na sandali, maaasahan talaga. Hindi ko akalain na tahimik siya sa araw-araw. Pero ang boses niya ay napakamakapangyarihan. Guro Su, kakatapos ko lang makita yung video online. Sobrang cute ni Siksi. Pwede ba akong pumunta sa bahay niyo para makipaglaro kay Siksi? Binawi ko ang sinabi ko kanina. Kayo at sila ay pareho lang. Tama nga si Kian. Talagang nangyari ang dapat mangyari. Mukhang naipost sa internet ang nangyari kahapon. Nakuha pa ang impormasyon ko dati. Ako si Suran, 8 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon dahil sa ilang personal na dahilan. Matapos kong magtapos, nanatili ako sa paaralan upang magpatuloy ng pag-aaral. Ngayon ay isang guro na ako. Hindi iyon ang iyong kasalanan. Galingan mo, Guro Su. Galingan mo, Guro Su.
Hayaan na natin ang mga nakaraan. Pahalagahan ang kasalukuyan. Ang pagtingin sa hinaharap ang susi. Mga mabuting estudyante, buksan ang inyong aklat sa pahina 78. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng popular na pag-awit at pangkaraniwang pag-awit. Tapos na ang klase. Guro Su, pakisay naman ako. CJ, matapos mong pirmahan mo na rin. Lahat. Pumasok ka. Dumating na si Suxiao. Umupo ka muna. Tapusin ko muna ang pag-guide sa mga pagkakamali ng iyong kapatid na babae sa papel na ito. Shire. Biyenan, bakit ikaw rin ay tinatawag akong Xiao tulad ni Kian? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Uuwi ka na. Tandaan mong ibigay sa akin ang na-edit na ikalawang bersyon bago ang Biyernes. Mukhang alam na rin ng junior sister na ako si Suran. Walang problema, pupunta ako kay Kian. Kukunin ang unang impormasyon tungkol dito. Tungkol sa mga bagay online. Alam mo na, di ba? Kaka-search ko lang. Dating champion ng talent show, ngayon ay naging pangkaraniwang streamer. Dating champion ng talent show, si Suxia Oksu, nawala sa eksena. Si Suxia Oksu, nawala sa eksena, ngayon ay naging pangkaraniwang streamer na isang usapan. Dating champion ng talent show, ngayon ay naging pangkaraniwang streamer. Si Suxia Oksu, nawala sa eksena, ngayon ay naging pangkaraniwang streamer na isang usapan. Mayroon din akong ilang mga bagay na naitago noon, na nahukay ng mga makapangyarihang netizens. Maraming mga kaibigan at kamag-anak din ang nagtatanong sa akin. Ano nga ba ang nangyari? Sinabi sa akin ni Mining Air, kung paano lumabas siksiksi sa live stream. Ganito kasi iyon. Hahaha. Talaga namang kahanga-hanga siksiksi. Nanay, sige, uuwi na ako. Xiao. Alainan, bilang iyong guro, may ibibigay akong isang salita. Maiksi ang buhay. Matagal ang isang sandali. Makita ang bundok at dagat, makita ang sarili. At nandyan pa si Nan ate. Para sa akin at sa kumpanya, ipaglaban mo ng may katwiran. Sa huli, nagwakas ito sa isang malungkot na pagbibitiw. Narito ang 107.7 Star City Music Radio. Ngayon ay magdadala kami sa inyo ng isang bagong kanta ni Wang Zihan na Wang Zhaojun. Ito rin ay ang ikatlong pakikipagtulungan ng kilalang songwriter na si Sukianyu at Wang Zihan. Ayusin at umalis na. Nagmaneho ako papunta rito. Ayos lang, huminto na dito. Mamaya magmamaneho pa ako para sunduin siksiksi. Pwede na kaming maglakad na lang papunta doon. Kahit malapit lang naman. May klase pa ako bukas. Hindi naman pwedeng ipahiram ko sa iyo ang bike ko. Sasakyan ko na lang ang sasakyan ko. O di kaya, ihahatid na lang kita kapag kailangan. Bilisan mo na. Saan ang helmet? Kailangan mo naman akong bigyan ng helmet, di ba? Tama, nandoon pa sa bahay ang helmet mo. Walang anuman. Tanghali na, lahat ay kumakain na. Sino pa ang mahuhuli na walang helmet? Bilisan mo na, sumakay ka na. Isang araw, ikaw ang magiging dahilan ng aking kapahamakan. Hawak na mahigpit. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kaninang umaga, naghanap na sa akin ang nanay. Sa tingin niya, panahon na. Inirekomenda niya na bumalik ako. Ano sa tingin mo? Ako. Wala pa akong tiyak na desisyon ngayon. Bagamat ang isip ni Professor Qin ay matigas at napaka-orthodox. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mungkahi namin ay talagang magkatugma. Hihi! Sa totoo lang, dati-rati hindi ako masyadong nag-aalala. Ngunit ngayon, marahil dahil nasanay na ako sa maginhawang buhay. Ako ay medyo nagdadalawang isip. Pero kailangan mong magkaroon ng pangarap, di ba? Kung hindi, anong pinagkaiba mo sa isang bangus na asin? Si Suran ang may pangarap. Pero pumanaw na si Suran. Namatay siya 8 taon na ang nakalipas. Ngayon, ako ay si Suxiao lang. Pakipot. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Nagbigay ka ulit sa sarili mo ng pangalang artista na Sukianyu. Tama ba ang sinasabi ko? Paano mo nalaman? Parang hindi ko naman ito sinabi sa'yo, di ba? Ito ba ang Lin Qian na kilala ko? Baka isa kang engkanto mula sa ibang mundo. Huwag kang magulat ng ganyan. Qianyu, malalim. Mahabang kaligayahan. Ang Qianyu ay talagang pangalan ko.
Pero pinalitan ko lang ito. Ikaw, walang hiya. Ninakaw mo ang pangalan ko ng walang pahintulot. Gusto mo bang tawagin akong Shen? Pangalanan mo akong Sushen. Wala akong problema dyan. Ay, Kian. Sobrang sakit ng puso ko, sobrang sakit. Bakit hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko? Ganito ko rin pinangalanan. Tigil! Huwag mo nang sabihin ang mga susunod na salita. Mukhang hindi pa sapat ang aral na natutunan ng Diwata kagabi. Kailangan pa itong ipagpatuloy ngayong gabi. Kailangan niyang malaman ang aking lakas. Kung wala ang ruro, magsimula tayong muli sa daang tinahak. Ano? Sabi ko, kung wala ang ruro. Magsimula tayong muli sa daang tinahak. Naalala ko ang iyong pangarap. Sabi mo, gusto mong marinig ng buong mundo ang iyong tinig. Umalis na tayo muna. Babalikan pa natin siksik si mamaya. Mabagal ka. Anong tawa? Bilang kasama niya. Kung hindi ka pipigil, okay lang. Pero sumasama ka pa sa kalokohan niya. Siya ang pangunahing salarin. Ikaw ang kasali sa kasalanan. Kuya Traffic Enforcer. May kasalanan din siya. Pero hindi pa siya nagsisisi. Kailangan siyang batikusin ng maayos. Nasaan ang helmet mo? Akala mo ba, sa gitna ng araw, kailangan pa rin nating magtrabaho at kumain? Kaya hindi ito susuriin. Kaibigan ng pulis, nagkamali ako. Talagang nagkaroon ako ng pag-asa. Narito ako upang tiyakin sa iyo. Sa susunod, tiyak na magsusuot ako ng helmet. Bawas 6 na puntos, multa ng 200 yuan. Kailangan mong isulat ito ng 50 beses. Sa susunod, tiyak na magsusuot ako ng safety helmet. At nagbabantay at nag-uutos ng trapiko ng kalahating oras. CJ, kapatid na pulis. Kababayan na traffic enforcer. Hindi patas ang parusa na ito. Sobrang nakakahiya naman ako. Bakit hindi patas? Sobrang banayad na nga ang parusa. Sa normal na sitwasyon, makatarungan na parusahan ka ng 50 yuan. Sa tingin ko siya ang pangunahing salarin. Ako ay kasabwat. Pinarusahan akong magsulat at magbantay. Dapat siya rin ay parusahan. Kahit na dapat pang doblehin. Alaynan. Siyaw, akala ko ay mali ako sayo. Sobrang hindi ka makabawi. Yethue, wag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Naghihintay ka ba na ako'y magbantay? Para makapag-picture at i-post sa grupo. Para mapahiya ako sa harap ng mga magulang. Bola. Ganyan ba talaga ako? Plano ko namang makasama ka sa pagbabantay. Sige na. Haha. Halos 1 oras na, gutom ka na siguro. Tara, kumain tayo. Anong kakainin? Laki ng baboy na paa. Para sa akin. Hindi ka kailanman naging ganito kabait. Parang amoy ng pritong isaw. Ang bango-bango. Para kang aso sa pang-amoy. Tita, 2 piraso ng repolyo. 2 piraso ng cilantro. 2 piraso ng cauliflower, gusto ko pa rin. Ayos na, wag masyadong marami. Hindi ko kayang kainin yan. Tita, okay na. Sapat na to. CJ. Mga simpleng bagay lang yan. Tita, gusto ko pa ng 2 piraso ng hotdog. CJ. Pagkatapos lumabas siksiksi, makikita niya na binubuhat namin siya habang kumakain ng pritong isaw. Tingnan mo na lang kung paano ka magpapaliwanag sa huli. Kain na tayo agad. Para hindi niya makita. Dumadating ka ba para sunduin ang anak mo pagkatapos ng klase? Matagal na akong hindi nakakain ng iyong lutong pritong isaw. Dadaan lang kakain ulit. Ay, tita. Pareho pa rin ang presyo, di ba? Hindi pa nagbago. Matagal na kayong hindi namin nakita. Ang mga anak ninyo nag-aaral na sa elementarya. Hindi pa. Nasa middle class ng preschool pa lang sila. Oh. Ang bilis ng panahon, ano? Noong mga panahong nag-aaral kayo. Naisip ko na magkasama kayo paglaki nyo. Hindi ko akalain na sa isang kisap mata. Ay may mga anak na kayo na nag-aaral sa preschool. Ha. Ilang minuto na lang. May 5 minuto na lang. Ang pritong maliit na skewer kasama ang masayang inumin ay talaga ang perfect na kombinasyon. Lumabas ka na, bilis. Oo. Hoy, anong ginagawa ng munting bata? Kapag nakikita niya tayo, parang masaya na masaya siya. Bakit bigla siyang nagbago ngayon? Siguro dahil sa papuri ng guro. Tingnan mo, may maliit na pulang bulaklak pa siya sa dibdib. Hindi nakapagtataka. Ha. Siyaw, tingnan mo.
Maganda talaga ang tanawin dito. Anyway, tatay, purihin mo ako agad. Oh, ganun ba? Kaya sa araw na ito, sa klase ng sining at handicraft, ikaw lang ang isang bata na nakakuha ng pulang bulaklak mula kay Guru Yuzu. Ifas enough, siksik silang. Ang galing. Isang halik sa tatay. Alainan, isang halik din sa mukha ni tatay dito. Ay naku, ang bait-bait ni Chichi today. Sige na, kahit na medyo nakakahiya, pahintulutan kitang halikan. Tatay at nanay, kanino lang kamong kakain ng pritong isao nang hindi alam? Evi, hindi pa nga kayo nagsasawa. Wala. Paano namin magagawa yun nang hindi mo alam? Nagsisinungaling si mama. Amoy ko na. Ay. Nagkamali si mama. Huwag mong itago kay Achach na kumain ng lihim. Babalik ka sa bahay, gagawin ka ni nanay. Ang cute at maganda na yuzu chicken, okay. Sabi ni nanay noon na gagawin niya ang yuzu chicken para kay Achach. Pero niloko mo ako. Hindi pa niya nagagawa. Noon ay sobrang abala si nanay sa trabaho. Naisip niyang kapag hindi na siya abala, gagawin niya ito para sa iyo. Pag uwi natin mamaya, ipapagawa niya sa iyo, okay. Alainan. Tama ang sabi ni Papa. Pag uwi niya, gagawin niya para sa iyo si Mama. Talaga. Siyempre, hindi na nanakit si Mama nang sadyang nagsisinungaling. Haha. Huwag kang magpapasaya, potato. Paano kung masira mo? Mew. Hindi pwede. Mama, kuha tayo ng larawan ni Yuzu at ako. At ang aking maliit na pulang bulaklak. Si Xiaoying ay isang batang babae na nasa ika-4 na baitang ng elementarya. Mahilig siyang kumanta at mag-sports. Tatay, ilang taon ang ika-4 na baitang? Si Xixi ay 4 na taong gulang ngayon. Nasa middle class siya ng preschool. At ang preschool ay nahahati sa small class at middle class. Kailangan ng 4 na taon. Pagkatapos, si Xixi ay nag-aral sa elementarya. Nahahati ito sa unang baitang at ikalawang baitang. Ikatlong baitang, ika-4 na baitang, ika-5 baitang, at ika-6 na baitang. Sa makatuwid, may kabuuang 6 na baitang. Kailangan mag-aral ng 6 na taon. Si Xixi ay 6 na taong gulang nang pumasok sa elementarya. Ngayon, gamitin mo ang iyong matalinong isipan at kalkulahin. Ilang taon na si Sakura sa ika-4 na baitang? Si Xixi ay 4 na taong gulang na ngayong taon. Nag-aaral sa preschool sa middle class. Sa malaking klase, 5 taong gulang na sila. Si Papa at si Xiaoying ay 1-0 taong gulang ba? Ang galing, talagang 1-0 na taong gulang si Xiaoying. Hihi! Palaging kasama ni Xiaoying ang kanyang ama at kuya sa buhay niya. Hanggang isang araw, sa silid-aklatan sa basement ng bahay, nakita niya ang aklat na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Ayos na! Dito na muna nagtatapos ang kwentong pambata bago matulog ngayon. Matulog ka na ng maaga. Tatay, magandang gabi. Nanay, magandang gabi. Alam mo na ba ang mangyayari sa hinaharap? Abangan sa susunod na kabanata. Xu Jianzhang. Ji Jianzhao. Tanging pananampalataya at pagmamahal lang ba ang hindi pwedeng pabayaan? Ji Jianzhao, yesan. Tanging pananampalataya at pagmamahal lang ang hindi pwedeng pabayaan. Ji Jianzhao. Umuubo. Dahil sa pagmamahal, dapat mong ibuhos ang lahat ng iyong pagsisikap.
Handa ka bang maging isang likhang sining na nasa likod lamang? O kaya naman, ituro mo kay Sixi ang mga awitin na iyong nilikha. Alam ko ang mga kanta na nilikha mo bilang Sukyanyu, na may daan-daang mga demo ng mga awitin sa loob. Nagja-jogging ka sa umaga para magpraktis ng boses. Nakikita ko naman iyon. Hehe, nag-iisip ka ng labis. Hindi ko lang alam kung paano ako magsisimula. Kaya nga, nagdesisyon ka na. Sa hapon, may isip ko na ito. Ay, akala ko pa naman ay iniisip ko kung paano kita patuloy na matutulungan. Walang ganun kadali. Ang pagkatao ni Suran. Puro negatibong balita. Tama rin naman iyon. Bakit hindi ko na lang ipromote ka? Ate, may 30 milyong tagasunod ako. Sabi ko na, hindi ko na kailangan ng atensyon ngayon. Pero, paano ko ba dapat mag-isip ng paraan para mapalinis ang pangalan ko? At saka, ikaw pa ang magpapakalat ng balita para sa akin. Yung mga online bashers, talagang mabubuga sila hanggang sa magduda ka na sa buhay mo. Kaya hanapin mo si Nan. Noong una, siya ang nakakita sa'yo para sumikat. Nagalit siya sa kumpanya at sa'yo dahil dito. Naniniwala ako na handa siyang tumulong sa'yo ulit. Sa totoo lang. Noong una, naisip ko rin ito. Ngunit medyo nahihiya na akong guluhin siya. At saka mula nang mangyari iyon, hindi na siya naging manager. Sinasabi nga, pero kahit hindi na siya manager, patuloy pa rin siyang profesional. Mas mapagkakatiwalaan ka pa kaysa sa akin. Saka na. Maniniwala ka ba? Noong mga panahong iyon, hindi ka tatanggap. Sigurado akong hindi rin siya tatanggap. Tama ang sinasabi mo. Mukhang kailangan pang si Nan ang mag-ayos nito. Okay, ayos na. Matulog na. Matulog. Samantalahin ang tamang liwanag ng buwan. Anyway, lahat ng babae ay parang baboy na matakaw. Alaynan. Siyaw-siyaw. Ang scary naman. Mew. Huwag kang gagalaw-galaw, potato. Nahihirapan na akong mag-drawing. Ano nang binadrawing mo? Daddy. Nagdodrawing ako ng maliit na sike. Sixiaoke. Hindi mo ba sinabi na Sixiaoke ay isang orange na pusa na may puting maliit na pakpak? Si Potato ay isang orange na pusa. Pero parang wala siyang maliit na pakpak. Tinanong ko pa siya kanina. Pero napakaungas niya. Ayaw niyang sabihin sa akin. Meron ba talaga siyang maliliit na pakpak? Hihe. Mew. Shalo, wala akong klase ngayon. Magpapalit lang ako ng damit at pupunta na ako kay Ate Nan. Ikaw na ang bahala sa pagpapasok kay Sixi sa paaralan. Magandang umaga, Lola Wang. O, Sixi ba ay papasok sa paaralan? Ang ganda ng araw na ito. Parang engkanto ng mga bulaklak, haha. Hahaha. Salamat, Lola Wang. Sa araw ng mga bata, kailangan mong umakyat sa entablado para mag-perform, ha? Ganun pala iyon. Talagang kaakit-akit na bata. Wow! Nakita mo ba o hindi? Ang cute ni Chicheng ngayon. Lalo na yung maliit niyang Hanfu, ang ganda. Sino bang nagsasabi hindi? Itong maliit na cutie. Gusto ko na siyang yakapin at dalhin sa bahay. Talagang nakakatakot ang ganitong ideya mo. Magandang umaga, Guro Yuzu. Magandang umaga, Guro Apple. Sixi. Ang ganda ng iyong palda. Salamat, Guro Yuzu. Mama, aalis na si Sixi para pumasok sa paaralan. Paalam, Mama. Mama ni Sixi. Nandyan na ba ang accompaniment? Nandyan na. Ayos. Salamat kay Mama Sixi sa suporta sa aming trabaho. Wala iyon. Masyado po kayong magalang, Guro. Ito ang dapat gawin ng mga magulang. Kaya't pasensya na sa inyo, mga guro. Babalikan ko siya mamaya para sunduin sa paaralan. Hindi ito abala, hindi ito abala. Ang mama ni Sixi ay sobrang lapit sa tao. Bukod pa sa ang ganda-ganda niya. At isa siyang vlogger na may milyon-milyong followers. Pero sa kanya, hindi mo makikita ang kahit anong yabang. Nga, sana meron din ganyang magaling na ina. Tiyak na hindi mababa ang mga tagumpay ni Sixi sa hinaharap.
Napakahusay din ng tatay ni Siksi. Hindi ko akalain na siya pala si Suran. Talagang malaking pagbabago. Noong nag-aaral ako, fan pa ako niya. Ikaw rin, fan ni Ziran. Maligayang pagdating. Suksiyaw. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako tinatanggap ni Nan? Sige, aalis na ako. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pa rin ang batang yun. Nan, kumusta ka nitong nakaraang 2 taon? Ganun lang. Nakipagsama ako sa anak ko. Hindi mo pa nasasabi kung bakit ka nandito. Nan ate. Kailangan ko ang tulong mo. Sa totoo lang. Matagal na kitang hinihintay na sabihin ito, 4 na taon na. Sobrang tagal na hanggang sa akala ko. Nalimutan mo na ang mga pangarap mo dati. Alam mo na. Nasa ganitong panahon ay bagong panganak si Siksi. At ano ang nangyari pagkatapos? Hihi! Noong panahong iyon, masyado pang maliit si Siksi. Masyado siyang magulo at malikot. Medyo nag-aalala ako. Kaya't nandito ako sa bahay bilang isang tatay. Kaya't sa pagkakataong ito, nagpasya na ako. Naku, nagpasya na ako. Ipagpatuloy ang pangarap. Ipagpatuloy ang pangarap. Tutulungan kita. Tandaan mo ang sinabi mo. Ate Nan. Salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman nakakalimutan. Mapakinggan ng buong mundo ang aking kanta. Bumalik na. Hindi ka ba maiintriga kung ano ang sinabi ko kay Nan ate? Curious nga. Pero alam ko na hindi ka mapipigilang sabihin ito ng kusa. Lin Kian, sasabihin ko sa'yo. Talagang ginawa ko ngayong araw. Sige, panalo ka na. Ang ibig mong sabihin, tinatanong ka lang ni ate Nan ang 2 tanong. Tapos agad siyang pumayag. 2 tanong lang. Paano na ang tindahan niya? Sabi niya, bigyan siya ng 3 araw para ayusin ito. Kaya ang ibig niyang sabihin ay ipagpatuloy mo ang pag-sign sa kumpanya. Mas mabuti pang magtayo ng sariling studio. Magtayo ng sariling studio. Magtayo ng studio ay mabuti. Malaya at walang limitasyon. Kung hindi ka pumirma sa kumpanya, kailangan mong maghanap ng sariling mga mapagkukunan. At kung paano maglinis ng pangalan ay isang abala rin. Sabi ni Ate Nan, hindi ko na ito kailangang isipin. Siyang makakahanap ng paraan para masolusyonan ito. Kailangan ko lang talagang kumanta ng mabuti. Talagang swerte mo, parang nakapagtapak ka sa dumi ng aso. Bakit wala akong ganitong swerte? Hoy, Ate Nan. Modern rock yan. Alam ko yan. Pinakamalaking rock music festival sa bansa. Ngayong taon, ginaganap ito sa Pengsheng. May koneksyon ka sa responsable. Maganda ang samahan nyo. Maaaring masasabi kong kalahating Guangdong ako. Ang nanay ko ay taga Guangdong. Lumaki ako sa Huadu mula pagkabata. Napakahusay kong magsalita ng Cantonese. Sa mga nakaraang taon, marami na akong naisulat na kantang Cantonese. Walang problema. Handa na anumang oras. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Ate Nan. Modern Rock Music Festival. Kumpirmado nang gaganapin ito sa Pengsheng ngayong taon. Ang petsa ay sa katapusan ng susunod na buwan. Maganda ang relasyon niya sa taong responsable ngayon. Sabi niya makakatulong siya at makakakuha ng 3 kanta. 3 kanta? Maganda na yun. Hindi lang maganda, sobra pa. Kabilang na si Xu Jianhang, ang Rock King. Yung malaking tao na nagbigay sa akin ng gitara noon. Tuwing taon siyang sumasali sa musikang festival na ito. Kahit siya, 3 kanta lang ang oras niya. Mukhang sa mga nakaraang taon. Lagi niyang pinananatili ang kanyang koneksyon. Tingin ko palagi siyang naghihintay na magbalik ka. Hehe, syempre naman. Sabi nga nila, ang mabuting tao ay laging may biyaya. Tingnan mo ang ugali mo. Yung sponsor na ito. Ang pangalan ng tindahan ng mga instrumento na ito. Bakit parang pamilyar sa akin? Stereo Music Store. Hindi ba't ito ang pagmamay-ari ni Jejaya Liang? Yung dati mong kasama sa dormitoryo. Na may makulay na buhok. Ha. At nakatayo pa ng mataas. Parang walis na lalaki. Tama, siya nga iyon. Hey, wag mo akong tingnan ng ganyan. Sino ba naman ang hindi naging bata at mapaghimagsik? Hihi! Hoy! Jaya Liang, ako ang tatay mo. Suksiyaw, sinasabi ko sa'yo. Gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay.
O may kailangan ka sa akin? Sige, tawagin mo akong tatay, pakinggan ko. Mahal na babae. Mukhang lumilipad ka na, ah. Umalis ka na dyan. Kung hindi, matutulog na ako ulit. Huwag, hayaan mo akong sabihin ang seryosong bagay. Pupunta ako sa Pengsheng sa susunod na buwan. Bakit ka pupunta sa Pengsheng? Dahil ang modern rock ay gaganapin sa Pengsheng ngayong taon, di ba? Sasali ako. Sabi ni Ate Nan. Maari niya akong tulungan na makuha ang oras ng 3 kanta. Totoo ba? Suksiyaw, babalik ka na. Anong balak mong kantahin? Babalik na nga. Dahil ito ay rock music festival. Balak kong kumanta ng rock. Rock. Boss, samahan mo ako. Hindi ka pa sumusuko, ha? Paano ka naman mawawalan ng pag-asa? Ang rock ay isang pananampalataya. Hindi kailanman mamamatay. Pinayagan ka ng tatay mo na mag-rock. Walang problema. Mas mabuti na ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Siguro na antig siya sa aking pagtitiyaga. Ayos. Kung gusto mong sumali, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng bassist. Sa tuwing magkakaroon ako ng concert, basta makadalo ka lang, lagi mong panatilihin ang posisyon sa backing band para sa iyo. Talaga? Sige, pupunta na ako sa iyo ngayon. Huwag kang magmadali. Kailangan munang mapag-usapan ni Nan ang tungkol dito. Bago makuha ang slot, syempre. Huwag na nating abalahin si Nan. Ako na ang bahala dito. Sa pangunahing lugar ng music festival, kaya kong makuha ang pinakamahusay na oras. At ang tatay mo ay, matanda na, hindi niya ako pipigilan na magpatuloy sa musika. Sumunod na lang ako at nagtrabaho sa Xinguang. Ngayon ay nagtatrabaho ako sa departamento ng pagpaplano ng aming tindahan ng piano. Sa katunayan, ako ang namahala sa pagpaplano ng musikang festival na ito. Bakit ka nakatulala? Nagawa na ba ang lahat? Nagawa na. Sinabi ni Jejayali ang na makakatulong siyang makuha ang pinakamagandang oras sa pangunahing lugar. Bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Hindi mo naiintindihan. Magandang araw, ako si Suksyu mula sa klase ng mga dalagitang Yuzu. Ngayon, ang kakantahin ko ay isang magandang Jasmine. Ha ha ha. Gusto mo bang uminom ng tubig? Kumagat ka ng kaunti. Salamat, Papa. Pupunta na ako sa buhangin. Sandali, linisin mo muna ang mukha mo. Parang isang pusa ka na. Siksik-siksi. Nandyan na ba si Mama? Ay, Mama, hello. Nan. Hehe, nanay, ang ganda-ganda mo. Tapos na, maglaro na tayo. CJ. Salamat, nanay. May tubig na, may tubig na. Sino ng batang ito? Bakit di ko pa nakikita? Nan. Siguro apo ng matandang lalaki iyon. Siksi, lumapit ka dito. Lumapit ka, may sasabihin si Papa sa'yo. Ay naku. Ha ha ha. Papa, anong kailangan mo sa akin? Tingnan mo doon. Parang may isang dalaga. Naglalaro siya mag-isa roon. Mukhang medyo nag-iisa siya. Ano sa tingin mo ang dapat natin gawin? Kaya't imbitahan natin siya na makipaglaro sa atin. Yitset, sa tingin ko ayos lang yon. Ano sa tingin mo? Walang problema naman. Pero. Anong nangyari? Sabi ni Xingsing na siya ay maliit at tamad. Ayaw makipaglaro sa kanya. Ikaw rin ba ay hindi gusto siya? Hindi naman. Bakit naman? Siksiksi ay hindi rin ba isang maliit na makulit? Sabi pa nga ng mama, marumi ang mga damit ko. Basta alam mo na. Pero bata pa ako eh. Ang mga bata ay masigla at cute. Hindi ba normal lang na madumihan ang mga damit? Tama ka. Sang-ayon ang tatay sa iyo. Kaya nga. Gawin mo muna ito tapos ito. Sige na. Sandali. Anong gagawin mo, Mama? Paghuhugasan mo muna ang buhangin sa kamay mo bago umalis. Enye. Ha ha ha. Ano ang sinabi mo sa kanya kanina?
Hindi dapat ilabas ang lihim. Oh. Lin Qianqian. Pinatay mo ang iyong asawa. Hihi. Hello, ako si Yuan Ningnan Foschal. Magandang araw, mga ginoo at ginoo. Ako ay isang kawani ng organizer ng music festival, na responsible sa airport pickup. Pakisunod po sa akin. Ito ba ang unang pagkakataon ni Ginoong Su na pumunta sa Pengsheng? Tama. Maaari nating sabihing ito ay unang pagkakataon. Noong bata pa kami, pumunta na kami kasama ang mga magulang ko. Pero wala na akong masyadong maalala. Huwag mong sabihin na noong bata ka pa. Kahit ilang taon pa ang lumipas na hindi ka nakapunta. Makikita mong nagbago na ang Pengsheng. Dahil sobrang bilis ng pag-unlad ng Pengsheng. Tama ka dyan. Gwapo ka ba, taga-Pengsheng ka ba? Alaynan. Mga lokal na ipinanganak at lumaki rito. Tama ba na tulad ng sinasabi sa internet? Nakakaunti lang ang mga lokal sa Pengsheng. Pero halos lahat ay may maraming paupahan. Na kanilang pinapaupahan. Medyo sobra naman yun. Karamihan ay mga biro lang. Halimbawa, isang kaklase ko noong elementarya. Sila ay taga rito. Pero wala na silang paupahang bahay. Kaya ang bahay mo. Dati may ilang bahay talaga kaming paupahan. Pero ngayon, lahat na ay siningil na. Lahat ng bahay namin ay siningil na. Bakit ka pa nagtatrabaho? Bakit hindi na lang tayo humiga at magpahinga? Paano naman iyon? Sino ang bibili ng social insurance ko kung hindi ako magtatrabaho? Ay, sakto lang. Nandito na tayo. Dalhin mo ang imbitasyon at magparehistro sa front desk. Hindi na ako sasama sa inyo sa loob. Kailangan ko pang bumalik para magulat. Sige, sunod na grupo. Salamat, gwapo. Sige, magpatuloy ka na. Walang anuman. Bahagi lang ng trabaho. At saka, masaya akong makipag-chat sa iyo. Masaya rin ako. Hihi. Nakalimutan kong itanong sa'yo. Kailan ka lalabas? Pupunta ako para sumuporta sa'yo. Sa 8:08 ng gabi bukas. Dito sa pangunahing lugar. Hindi ko akalain. Akala ko'y isa kang sikat. Sige, tatandaan ko. Ay. Ito ba ang telepono ni Papa? Mama, ibigay mo sa akin ang cellphone. Gusto kong makausap si Papa. Yitzad, nandito na sa hotel. Ayos lang ba? Ipakikita ko sa iyo ang kwarto na inihanda ng organizer. Gusto kong makita. Mama, bigyan mo ako. Gusto ko. Totoo, hindi naman masama. Mukhang hindi otomatikong nagsara ang pinto sa likod. Kapag sinabi mong ganito, ayaw kong makarinig niyan. Anong ibig sabihin ng pumasok sa likod? Ito ay kinikilala ng mga organizer ang aking kakayahan. Mama, makikipaglaban ako sa'yo. Asatan. Mama, gusto kong makasama ka. Tatay. Ay, nakarating ka na ba sa hotel? Kakaabot ko lang. O, kumain ka ba ng maayos? Hihi. Hindi ba't kakain tayo ng tanghalian ng magkasama? Ah, ganun ba? Hehe, nakalimutan ko. Na-miss mo ba siksiksi? Ah, siksiksi. Malapit nang maubos ang baterya ng telepono ni Dad. Kapag may oras na tayo, mag-usap ulit tayo ha. Bukas na ang balik ni Dad. Sa makalawa, ayos lang. Paalam, tatay. Alam mo, marami pa akong gustong sabihin. Na hindi ko pa nasabi kay tatay. Huwag mong istorbohin si Patatas habang natutulog. Ito ay hindi magalang na asal. Lalapit lang ako para tingnan. Hindi ko siya istorbohin. Nanay, ang posisyon ng pagtulog ni Patatas ay kakaiba. Ikaw pa ang may ganang magsabi na kakaiba ang pagtulog ni Patatas. Hindi ka ba ganun din? Nagsasalita ka ng kalokohan, nanay. Mabait naman ako matulog. Ako ay isang maliit na dalaga. Ang posisyon ko sa pagtulog ay napakamahinhin. Napakamahinahon. Dumating na. Ikaw si Zhang Zhangji. Hindi mo ba balak tawagin akong Zhang Shushu kanina? Hindi naman. Parang lalo kang bumabata. Halos hindi kita nakilala. Bakit wala kang gaanong balita nitong mga nakaraang taon?
Natapos ang kontrata ng iyon. At doon ipinanganak ang anak ko. Kaya't nagdesisyon ako na, ganun nga, ayos lang din. Mahalaga ang karera, pero mas mahalaga ang pamilya. Kaya't balak mo bang gamitin ang pagkakataong ito para bumalik? Alaynan. Ngayon siksiksi ay nag-aaral na sa preschool. Naisip ko na panahon na. Kung hindi ko susundan ang aking mga pangarap, ako'y tumatanda na. Kung hindi ko maabutan ang pagsikat ng araw sa alas 5 ng umaga, maaari namang tingnan ang paglubog ng araw sa alas 6 ng gabi. Ang ibig kong sabihin ay, talagang hindi pa huli ang pagsunod sa mga pangarap anumang oras. Siyempre, ikinalulugod kong makabalik ka. Basta napatunayan nito na hindi ako nagkamali sa'yo noon. Kuya Zhang, paano mo nalaman na sasali ako sa konsyerto? Nakita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga papasok. Kaya nakipag-ugnayan ako kay Xiaonan. Para makumpirma na sasali ka sa festival na ito. Nakikita ko, batang ito Gusto mong makipag-away. Nandito na kayo sa music festival. Hindi man lang magpaalam kay Kuya Zhang. Nababahala ka ba na wala ng pera si Kuya Zhang para imbitahan ka kumain? Medyo nahihiya lang ako. Di ko alam kung paano ka haharapin. Ikaw, di mo alam kung paano sabihin kung gaano ka kabuti. Ha ha ha. Tara, kumain tayo. Si Zhang Jie ang nag-invite sa'yo kumain ngayon. Para parang maaga na rin ang pagbati sa'yo bukas na magwawagi. Magiging kahanga-hanga. Nandito na, Jie. Mas mabuti kung magtatayo ka ng sariling studio. Walang mga kalokohan dito. Kung kulang ang mga resources, sabihin mo lang kay Zhang Jie. Huwag kang mag-atubiling. Hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Naiintindihan ko. Salamat, Zhang Jie. Naayos na ba ang banda para bukas? Kung wala pa, gamitin mo na lang ang akin. Maganda naman ang banda na ibinigay ng organizer. Pero syempre, trabaho lang ito. Hindi nila masyadong pagbibigyan. Alaynan. Yung ilang mga kabarkada ko sa dorm. Lahat ay pumunta para tumulong sa akin. Ang galing. Noong panahong iyon, pangunahing dahilan ay masyado kang mababaw. Kung bibigyan ka pa ng ilang taon para lumago. Yung kumpanya ni Chanfeng, hindi na sana gagawa ng ganyan. Talagang hindi maganda ang kanilang asal. Kaya naman nararapat lang na lalo silang bumagsak. Yung nangyari dati, kasalanan ko rin na masyado akong bata at mayabang. Pero totoo ang sinabi ni Brother Zhang. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap, hindi ko rin naman ikakahiya na makabawi ng kaunti. Tama nga. Nasa Star City ka pa rin ba? Nasa Star City din ang aking studio. Kaya sa susunod na buwan, sa ika-7. May concert ako sa Star City. Bumili ka ng tulong para sa akin. Hihe. Tatay, gusto naming makinig ng kwentong pambata. CJ, magkukwento si tatay ng isang kwento. Alaynan, bakit nandito ka kay mama? Wala akong magagawa . Ano nang nangyari? Sabi ng anak mo na si Kian na matagal na siyang hindi natutulog kasama ang baby na ito. Gusto niyang matulog kasama ang baby na ito sa 2 gabing ito. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Suksiaoksi, mukhang nagiging makulit ka na naman. Wala ang tatay mo sa bahay. Tingnan natin kung sino ang magtatanggol sa'yo. Hahaha, ay naku. Tatay, hahaha. Tulong, hahaha. Si Kinkin sa inyo ay gustong pumatay, nakakatakot na. Hahaha. Katatapos lang sabihin niksiksi na mali ang sinabi ko. Gusto ko lang matulog kasama si mama. Naintindihan mo? Ikaw ang mahal kong anak na babae na gustong matulog kasama ko. Wala akong kinalaman. Hindi ko siya pinilit. Naiintindihan ko, alam ko na. CJ. Kaya nga, ikaw ang may ideya na makinig sa kwentong iyon. Sabihin mo sa tatay mo. Sino ba talaga ang gustong makinig? Mom. CJ. Ako ito. Hihe. Ituloy natin mula sa huli. Si Xiaoke ay naging isang napakalaking leon. Gaano kalaki ang napakalaki? Kasing laki ba ng bahay? Narito na ang pangunahing bahagi ng ating programa ngayon. Susunod ay si Suran mula sa Star City. Ihahatid niya sa atin. Mukhang narinig ko na si Suran sa ibang pagkakataon. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Talaga bang magaling siya? Si Suran ba iyon? Ngayon, batiin natin ang kanyang pagdating. Saan ang sigaw? Saan ang sigaw ng hinaing? Kaya natin yan. Isang awit na nakatingala sa langit para sa lahat.
Miu. Ah. Inay, bakit ka umiiyak? Inay, nagsisinungaling ka. Kitang-kita kong umiiyak ka. Hindi ako umiiyak. Sabi kong hindi ako umiiyak, hindi ako umiiyak. Kung hindi umiiyak nga. Bakit ka nagagalit? Kapag bumalik si tatay bukas, sasabihin ko sa kanya ng patago. Umiiyak ako habang nakikinig sa'yo kumanta. Ano ang sinabi mo kanina? Alaynan. Ah, wala naman. Sabi ko, Mama, hindi ka umiiyak. Kung ganon, makaka-relax na ako. Talagang nag-aalala ako para sa pamilyang ito. Salamat sa lahat. Marahil marami sa inyo ang hindi na ako kilala. Ako si Suran. Si Suran na 8 taon na ang nakalipas. Ikaw si Suran. Tunay na ikaw. Bumalik ka na. Ako nga. Bumalik na ako. Salamat at naaalala niyo pa ako. Ipinapakilala ko sa lahat. Ang 3 mabuting kaibigan na tumutulong sa akin. Drummer na si Zhengming Suan. Keyboardist na si Song Ziu. Bassist na si Jejaya Liang. Narito kami para sa isang awitin tungkol sa pangarap. Sana magustuhan ninyo. Masaya. Matagal na akong hindi nakaranas ng ganitong saya. Ang huli kong naranasan ang ganito ay noong nagtapos ako sa kolehiyo. Nga, swerte ka talaga, maliit na itim. Noong unang taon natin bagong buo ang banda. Nakuha ka na ni ate na mag-debut. Ikaw, hindi ka rin ba nakuha ng misis mo noon? Inagaw kita ng 3 taon. Ngayon, kasal na at may anak. Di ba't masaya na rin tayo? Pero pagkatapos naming 4 magtapos, Balenciaga. Walang nakapagpanggap na maging singer, Balenciaga. Yung variety show namin sa GE, sa Balenciaga. Magkakaroon na ng ika-4 na season sa susunod na buwan, Balenciaga. Pwede akong magpasok ng isang bati para maisali ka, Balenciaga. Sa lakas mo, Balenciaga. Hindi rin imposible na makuha mo ang kampyonato. Salamat, Pere. Naintindihan ko ang magandang intensyon mo. Talagang bagay sa akin ang show nyo. Pero sa totoo lang, kahit na hindi ko alam ang kinabukasan ko ngayon, pero ayokong mapabilang sa mga tinatawag na mga singer. Kahit yung mga hindi makaintindi ng teorya ng musika. Nagbibigay ng mga komento. Tama si Suxiao. Mas mabuti pang huwag na kayong pumunta sa programang yan. Isang music variety show na hindi pinapahalagahan ang musika. Sa halip ay nagiging palabas lang. Na sinasadya ang mga hidwaan. Hindi ba't kabaligtaran na ito ng layunin? Bagamat medyo masakit ang mga salita ng dalaga. Tama naman ang kanyang sinasabi. Totoo nga iyon. Ay, hindi ka ba kumain ng hapunan, Balenciaga? Kumain ako. Alam ng misis ko na magpe-perform ako. Kaya't naghanda siya ng espesyal na hapunan para sa akin. Ha. Ah. Sobrang tanga ko talaga. Bakit ko pa kailangang itanong to sa Balenciaga? Buti na lang nandyan ka, Balenciaga. Buti na lang nandyan ka. Tatay. Siksi. Nasa kainan si Papa kasama ang ilang mga tiyuhin. Oh. Magandang araw mga tiyuhin. Liwanag. Papa. Nandyan si Papa, anong nangyari? Dapat ay uminom si Papa ng kaunti lang. Kung maging lasing siya, hindi na kita at si Mama kailanganin. Ha. Sige na. Alam na ni Papa. May mga problema ba kamakailan? Maraming mga kasal na inihanda sa bahay. Sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo. Si Kian at ikaw ay magkasama mula pagkabata. Wala ka nang dapat ipag-alala tungkol dito. May mga nakukuha at nawawala. Hindi ko pa nga naranasan ang sakit ng pag-ibig. Ikaw, nakakuha ka na nga, nagmamagaling ka pa. Ate Nan, anong nangyayari dito? Bahagi nito ay inihanda ko. Siyempre, may bahagi ring kusang nagmula sa media. Maraming trending na salita sa internet ngayon. Karamihan nito ay tungkol sa iyo. Oh, hawakan mo ito. Tandaan mong dalhin ito sa eroplano. Ate Nan, hindi naman kailangang maging ganito kadramatiko. Kulang ka pa sa pag-unawa sa sarili mo. Pero malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon. Guro Suran, talaga ikaw yan.
Sobrang gusto kita. Pwede mo ba akong pirmahan? Nung nag-aaral ako sa mataas na paaralan, fan na kita. Sa tingin mo, mas gwapo ako ngayon. O mas gwapo ako noon? Alaynan. Noong nag-aaral ka, ang buhok mong dilaw ay sobrang astig. Ngunit ngayon, mas kaaya-aya na. Salamat, guro. Palaging susuportahan ka ng cumin powder. Bakit hindi mo pa ito dalhin? Kung hindi, Ate Nan, matagal mo nang nahulaan. Sa loob ng 8 taon, lumago ka. Lumaki na rin ang mga tagahanga mo. Ano ang pupuntahan mo? Pupunta ako para batiin sila. Hindi naman pwedeng wala silang makuha sa pagpunta nila. Pareho ka pa rin ng dati. Kakaiba. Mama, nandito na si Papa. Ha ha ha. Tatay. Ay. Ha ha ha. Sa bahay, nakikinig ka ba ng mabuti sa mommy? Nakikinig ako. Siksik si ay napakabait. Kumakain ako ng maayos. Natutulog ng maayos. Maligo ka ng maayos. Mag-aral ka ng maayos. Ayos lang. Ayos, ayos, alam na ng tatay. Tatay, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Kakabalik lang ni tatay mula sa business trip ang pagod. Uhaw na uhaw ako, gusto kong uminom ng tubig. Bakit ang pagod? Ha! Maraming fans ang nakausap ko. Buti na lang nandyan si Nan. Gusto mo bang uminom ng tubig, Papa? Sobrang passionate ng mga fans. Hindi magpapakita ng pakikitungo ang bastos naman nun. Ay, nasaan na si Tato? Huwag mo nang hanapin, nagtatago si Tato. Anong nangyayari? Tinanong ko lang ang anak mong babae. Anong nangyari sa patatas? Sinasabi ko lang, basta. Basta, ano ba? Ang tanong ko lang, magbabago ba siya ng anyo? Ha! Hindi lahat ng pusa ay nagiging iba. Tama na, Dad, naiintindihan ko na. Hindi ko na muling aabalahin si Patatas. Ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta at humingi ng tawad kay Patatas. Maaari mo bang mahanap siya? Kaya ko. Gusto niyang magtago sa ilalim ng aking kama. Gustong kumain ng pusa si Potato. Gusto mo bang magdala ng isa para pakainin siya? Hihi! Salamat, Mama. Nagkaayos na kami ni Potato. Kaya't bibigyan ka ng tatay ng isang sorbetes. Ah! Oye, salamat, Papa. Alaynan. Papa, may ituturo akong maliit na lihim sa iyo. Maaari mo ba akong bigyan ng isang ice cream? Ahem. Sige, sabihin mo muna. Makikinig ako kung ang lihim mo ay karapat-dapat sa isang ice cream. Sige, sasabihin ko sa iyo oh. Huwag mong sabihin kay Mama. Kung hindi, tapos na siksiksi. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Mama. Kagabi habang nanonood si Mama sa iyo na kumakanta. Bigla siyang umiyak. Totoo ba? Totoo. Tatay, gusto kong sabihin sa iyo. Ganito ang mga bagay. Tatay, maaari bang palitan ang maliit na lihim na ito ng isang sorbetes? Pero ibibigay ko sa iyo ito bukas. Oye, salamat tatay. Mabuhay ang tatay. Narinig ko na may umiiyak kahapon. Hindi ka nagsasalita. Akala ko ay pinapahiwatig mo na. Nagawa mong magdulot sa iyo ng maling akala. Na madali kitang talunin. Lesiu. Hello, Nan ate. Sa programa. May napakagandang pagkakataon si Suksiao. Anong programa? Ano? Magkikita sa Inlong Lake. CJ. Ayusin ko na ang mga bagay sa paaralan. Huwag kang mag-alala, Ate Nan. Kian. Tinulungan ako ni Ate Nan na kunin. Narinig ko na. Alam mo ba kung gaano kasikat ang programang ito kamakailan?
Lahat ng mga bisita ay mga bigating tao sa industriya ng musika. Kaya, kaya ko bang sumali? Bakit hindi? Bumabalik ka pa bilang isang inspirational singer. Kian, samahan mo ako ni Sixi. Pupunta rin ba kami? Yung maliit na bata, mula nang siya ay ipanganak, hindi pa masyadong nakalalabas ng malayo. Ngayon ay tama ang pagkakataon para pumunta sa Xuzhou. Sabi nila maraming masasarap na pagkain doon. Pwede rin naming dalhin si Sixi para panoorin ang Xuzhou Super League. Sige, punta na tayo. Matagal na tayong hindi nakalabas ng bahay. Suxiao, naghihintay ka na ba? Shallow. Ayos na ang trabaho mo dyan at ang tungkol sa kindergarten ni Sixi. Nakaayos na lahat. Tinutulungan ako ng assistant ko na mag-broadcast ng ilang araw. Sabay na rin akong pupunta sa Xuzhou para mangolekta ng ilang materyales. Nakaayos na rin ang mga pahinga ni Sixi. Tatay. Anong nangyari? Wala si Sixi sa mga nakaraang araw. Kung hindi kakain ng maayos si Tudo, ano ang gagawin kung magugutom at magiging payat siya? Bago siya ipadala sa bahay ng lolo, hindi mo ba siya pinagsabihan ng maraming beses? Pero paano kung hindi niya naintindihan? Kaya't magdadala tayo ng masarap na pagkain mula sa Xuzhou para kay Tudo. Pagbalik, para makabawi sa kanya, okay ba? Sige, ganito na lang talaga. Sige, umalis na tayo. Yay, aalis na tayo. Sa kanto sa unahan. Tandaan, pakanan ka pagdating doon, ha? Naku, hindi ka pwedeng mag-overspeed, Dad. Parang may halong inggit yung pagkakarecord mo. Kumusta, Nan? Hindi ba't nakakatuwa? Siya ay talagang alipin ng kanyang anak na babae. Gustong-gusto niyang isabit ang bata sa kanya. Uy, mukhang may selos na tao. Naamoy ko ang amoy ng selos. Nandyan ka ba, Ate Nan, naamoy mo ba? Tatay, wala akong naamoy. Baka nagkamali ka ng naamoy. Ha ha ha. Kailangan mong tanungin ang iyong ina tungkol dyan. Dahil siya ang kumain ng suka. Inay, bakit ka kumakain? Ay naku, delikado na. Baka nakasabi ako ng mali. Mukhang nagalit si inay. Hindi ako papaluin, di ba? Ha ha ha. Wow, ang laki ng lotus. Ha ha ha, hehe. Ano nang ginagawa mo? Pahintulutan mong tulungan ako ng maliit na kuneho na mag-occupy ng pwesto. Gusto kong matulog sa gitna mamaya. Hindi ka ba matutulog sa sofa? Hindi sapat ang kama. Sapat lang para sa akin at sa iyong tatay. Saan ba hindi sapat? Kaya namang matulog ng 1, 2, 6 kahit pa. Mainit ang panahon. Masyadong mainit kung 3 tayong matutulog na magkasama. Sige, Mama, matutulog na lang sa sofa. Natutulog ako sa kama kasama si Papa. Ako si Mama. Kailangan mong makinig sa akin. Ako ang baby. Kailangan mong igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata. Suxia Oxy, sinasadya mo bang makipag-agawan sa akin sa asawa? Kian, si Papa ay akin. Ngayon gabi, handa na akong magkwento ng bagong kwento. Sino sa inyo ang mauna maligo? Ako na, ako na. Itong dalawang ito. Ang musika ay isang kahanga-hangang anyo ng sining. Ito ay nakakakilos sa puso ng tao. Nagpapasiklab ng damdaming pagkakaugnay. Ang musika ay isa ring salamin. Ito ay sumasalamin sa ating mga damdamin at kwento. Maligayang pagdating sa Sabado ng gabi sa kasama sa Tunog sa Laki. Ako ang host na si Meng Lingbo. Naniniwala ako na noong nakaraan, lahat kayo ay nakarinig na tungkol sa pagbabalik ni Suran. Ngayon ay maswerte tayong imbitahan. Ang musikang genius na si Suran, dumalo sa aming palabas. Hayaan siyang ikwento sa atin ang kanyang kwento tungkol sa musika. Tayo'y magbigay ng palakpak. Salamat sa lahat. Hello, Mengjai. Hello, Suran. Ang ganda ng kantang iyon kanina. Ito ba ay bagong kanta na inihanda mo? Ito nga, matapos matanggap ang imbitasyon mula sa programa. Sobrang saya ko noon. Kaya isinulat ko ang kantang ito. At si Suran, matagal na mula nang ikaw ay muling bumalik. May 8 taon na rin.
Pakiramdam ko, malaki ang iyong pagbabago. Bilang tao, kailangan talagang lumaki. Listen, mas mature at mas mahinahon na siya ngayon. Mas naging komportable at tiwala na siya. Tingnan natin kung ano siya 9 taon na ang nakalipas. Noong bagong pasok pa lang si Suran. Ha ha ha. Mama, yan ba si Papa? Siya ang iyong papa. Pero bakit ang weird ng suot niya? Maaari mo siyang tanungin tungkol dito mamaya. Tanungin mo siya kung bakit siya nakadamit ng kakaiba. Ano ang pumasok sa isip niya para gawin ang ganitong estilo? Non-mainstream kasi. Sikat na ang ganitong pananamit 10 taon na ang nakalipas. Noon, masyado pa akong bata. Madali akong naloko ng stylist. Noong panahong iyon, bigla akong nawala sa paningin ng publiko. Bakit nga ba? Kung hindi ito maginhawa, mamaya ay ipapagawa ko na lang na tanggalin ito. Walang masama sa pagsasabi nito. Sa totoo lang, pagkatapos kong manalo ng championship, at dahil sa kasikatan ng bagong album, medyo malaki ang naging pangalan ko noon. Kaya't nagkaroon ng interes ang kumpanya. Gusto mo akong ipasangkot sa chismis kasama ang isang sikat na artista. Pero ayaw ko. Sumuway ako sa desisyon ng kumpanya. Tanga. Ikaw ay isang malaking tanga. Dahil ayaw kong umasa sa chismis para sa publicity. Para mapataas ang aking kasikatan, di ba? Dahil may girlfriend na ako. Ayaw kong magkamali siya ng akala. Oh, nandito rin ba siya sa lugar? Alainan. Sa bahay, medyo makulit at matapang siya. Maaari mo bang ikwento ang tungkol sa kanyang ina? Talagang interesado ako. Anong klaseng babae siya? Na kahit alam mong, maaaring maitagong muli, ayaw mo pa ring ipaalam sa kanya. Sa tingin ko, siya ang babaeng makikita mo at mamahalin magpakailanman. Isang pag-ibig na lumaki kasama. Talagang nakakainggit. Kaya nandito, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Ipapakita ko na lang sa pamamagitan ng pangunahing kanta mula sa bago kong album. Mas magiging angkop siguro yun. Muling nalagyan ng luha ni nanay ang tao. Bakit naisipan mong pumunta sa museo? Nasaan si Nan? Umalis na si Nan muna. Sabi niya maghahanda para sa bago kong album. E di magmadali ka nang bumalik para magsulat ng kanta. 3 araw nang nagpaalam siksiksi. Kahit nasa daycare, kailangan pa rin mag-aral. Saka, ito pa naman ang forte mo. Ang malaking vlogger ko. Daddy. Siksi, magpakabait ka. Alam mo ba? May isang kayamanan dito. Anong kayamanan, Daddy? Mas mahalaga pa kaysa kay Siksi. E di, wala namang kayamanan na kasing halaga ni Siksi. Pero isa rin itong napaka-espesyal na kayamanan. Enye. Wow, Daddy. Ito ba yung sinasabi mong kayamanan? Ito ay tinatawag na gintong hibla at jade na kasuotan. Paano nga ba ito sabihin? Ha. Sa totoo lang, ito ay isang kasuotan. Wow. Mama, ano ang mga piraso-piraso na ito? Hindi ba ito magiging matigas kapag isinusuot? Ito ay jade na kasuotan. Ito ay mga damit na isinusuot ng mga tao noong sinaunang panahon pagkatapos mamatay. Yung mga piraso-piraso. Talaga namang gawa ito sa 4,248 na maliliit na piraso ng jade mula sa Hessian. Mas marami pa ito kaysa sa puzzle na nilalaro ni Siksi. 4,248 na piraso, 1,234. Siksi, tingnan mo. Yung mga piraso ng jade ay tinahi gamit ang gintong sinulid. Parang naglalagay ng mga butil. Ikonekta ang lahat ng mga piraso ng jade. Mama, para kanino ba talaga ang damit na ito? Para ito sa mga hari noong sinaunang panahon. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. May isang hari sa Xuzhou na tinatawag na Hari ng Chu. Nang siya'y pumanaw, isinuot ng mga tao ang damit na ito sa kanya. Bakit niya kailangang isuot ang damit na ito? Suot ang damit na gawa sa sinulid na ginto at piraso ng jade. Ang kaluluwa ng hari ay mananatiling buhay magpakailanman. Parang natulog ng mahabang panahon. Noong unang panahon, si Haring Chu ay nagtatag ng isang malaking ilalim ng lupa na palasyo. Sa ilalim ng Leon Mountain sa Xuzhou. Malapit na suot, nagbabantay sa katawan. Inilagay niya ang mahalagang damit na ginto at jade sa loob. Pagkatapos, isang grupo ng mga arkeologo ang nakakita sa ilalim ng lupa ng palasyo. At inalis nila ang mahiwagang damit na ito. Naglaan sila ng maraming oras para alagaan ang katawan. Naglaan sila ng maraming oras para sa tamang pagsusuot at pag-aalaga sa katawan. Naglaan sila ng maraming oras bago nila ito na ibalik sa orihinal na anyo. Wow! Sobrang galing naman ng mga tito at tita na ito. Nga. Siksiksi sa hinaharap. Kailangan ding maging ganitong kagaling. Kaya siksiksi ay magiging hari.
Excuse me, ikaw ba si Suran? Hindi ako. Sigurado akong ikaw iyon. Suran, maaari mo ba akong pirmahan? Mayroon bang makahiram sa akin ng papel at lapis? Guro Suran. Huwag kang tumakbo, hindi mo pa ako pinirmahan. Nabaliw ka na ba? Nasa kalagitnaan tayo ng gabi, dinala mo kami dito para mag-barbecue. At ikaw pa ang nag-iinit. Hindi mo alam, di ba? Ang barbecue sa Xuzhou, mas masarap kapag ikaw ang nag-ihaw. Ang bango, mama. Ano ang kinakain mo? Kahit maliit, ang ilong ay sobrang sensitibo. Ito ay espesyal na inihaw ni Papa para kay Mama. May ilang mga bata na wala nito. Malaking paa ng baboy. Sige na. Tatay, inihaw ko na para sa'yo. Mas masarap kung isasawsaw mo ito. Tatay, ito ba ay cola? Ay, hindi ito, ha? Ito ay Xuzhou sweet vinegar. Nye. Kumain ka, nanay. Naiintindihan mo na ang pagpapakumbaba. Tama. Ha. Nanay Doc, sinasabi mo pang hindi ka naiinggit. Ha. Tama ang sinabi ni Sixi. Naiinggit ka nga. CJ, naghihintay ka dito sa akin. CJ, kain na kayo. Lahat ng ito ay naihaw na. Asat Visan. Ang Xuzhou ay tunay na pinagmulan ng barbecue. Tunay na masarap. Noong dumating ako sa Xuzhou para sa signing event, si Ate Nan ang nagdala sa akin dito. Hindi ko akalain na 8 taon na. Pero hindi nagbago ang lasa. Ang cute ng mga bata. Uncle, bibigyan ko kayo ng isang mangkok ng handmade noodles. Salamat, Uncle. Sana ay lumago pa ang negosyo ni Uncle. Hihi. Salamat, bunso na siksiksi. Tama, saan tayo pupunta bukas? Sa araw pagkatapos bukas, kailangan na nating umalis. Secret. Daddy, gusto ni Siksi makinig ng kanta. Siksi. Dapat wala ng tao dito ngayon. Ito ang tinatawag mong sikreto. Nang matapos ang panayam noong araw, pinuntahan ako ni Meng Lingbo. Sabi niya, paano ka hindi makikita sa Xuzhou kapag nasa Xuzhou? Ngayon, laban ito para sa sukyan. Yung laban ng Shuhan noong 2,000 taon na ang nakalilipas. Muling magaganap kaya ito? Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayong gabi. Pag-ibig sa Honey City sinigang na itlog na may kamatis. Lakas ng Chu at Han, Cebu ay nanonood kay Sugong. Pag-ibig sa Honey City sinigang na itlog na may kamatis. Pag-ibig sa Honey City sinigang na itlog na mailinga. Tatay, ano ang ibig sabihin ng labanan ng Chu at Han? Ang labanan ng Chu at Han ay noong mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. May 2 superhero na naglalaban. Isa sa kanila ay kumakatawan sa Xuzhou, si Liu Bang. Ang isa pa ay kumakatawan sa sukian na si Xiangyu. Ang 2 bayani na ito ay nakipaglaban para sa korona ng pinakamakapangyarihang kaharian. Ito ang labanan ng Chu at Han. Tulad ng kanilang mga inapo, na naglalaro ng isang estafet ang laban. Tingnan mo, Siksi. Ang pula ay ang koponan ng Xuzhou. Ang puti ay ang koponan ng sukian. Daddy, naiintindihan na ni Siksi. Red, laban. Xuzhou, siguradong panalo. Bakit sinusuportahan ni Siksi ang Xuzhou? Dahil gusto ni Siksi ang Xuzhou. Maganda rin ang Xuzhou. Magandang mga tito at tita din sila. Wow! Ang ganda!
Wow! Wow! Sayang naman. Anong nangyari, Heshe? Papa, natalo ba si Xuzhou? Ayos lang naman. Lahat ng laban ay may panalo at talo. Si Xiang Yu ay talaga namang sobrang lakas. Lalo na talagang magaling. Ngayon, ang mga kuya sa sukian ay sobrang galing. Kaya natalo ang Xuzhou ngayon. Hindi ito ikahiya. Huwag kang malungkot. Sa susunod, maglaro ka ng maayos. Siguradong mananalo ulit ang Xuzhou, okay ba? Kaya sa susunod na laban ng Xuzhou laban sa Lian Yungang. Sabay nating panoorin ni Papa at ni Xixi, okay? Sige, sa susunod siguradong mananalo ang Xuzhou. Ah, Xuzhou. Yung mga bola ni Papa kanina pumunta dito. Ito na. Ito ay ang ikalawang venue sa Xuzhou na itinayo para sa pagdiriwang ng Xuzhou Super League. May naglalaro rin bang soccer dito? Sayang, ang Confucian Temple sa Xuzhou ay isang sagradong lugar ng 1,000 taon ng Confucianismo. Itong malaking bola sa soccer ay bumagsak sa mga nakalutang na bubungan ng templo. Football sa Confucian Temple sa Xuzhou. Magaling ang ginawa ng Xuzhou Cultural Tourism. Magaling ang ginawa ng Xuzhou Cultural Tourism. Daddy, patatas. Hindi ito ang pangalawa. Nandito pala ang patatas. Ha ha ha. Ano ang bigkas ng mga salitang Papa? Iyon ay Xuzhou. Sixi, gusto mo bang magpicture? Alainan. Ha ha ha. Hihe. Buong larawan ng mukha. Buong larawan ng mukha, buong kopya ng larawan, elektronik na paggawa, paningin. Larawan ng banggaan, buong kopya ng larawan, elektronik na paggawa, paningin. Alainan. Papel ng Jiangzhou, 15 yuan. Ha ha ha. Suxiao, ipapakilala ko sa'yo. Ito si Lu Tianyi, bihasang tagagawa sa industriya. Laoje, matagal na kitang narinig. Naiparinig ko na sa Tianyi, ang demo na isinulat mo dati. Gusto niya ito. Talaga pa lang, may mga katulad mo sa mundo. Suxiao, talagang nagbigay ka sa akin ng sorpresa. Saan, Ige, sobra ka namang magyabang. Ako naman ay samba lang ng langit na nagbibigay ng pagkain. Lesiu. Halata namang halos umabot na ang bibig mo sa likod ng ulo. At nagkukunwaring mapagpakumbaba pa. Kamusta naman ang paglalaro mo sa Xuzhou? Si Qianqian at Sixi, di ba? Pinauwi ko na muna sila. Nakita ko ang mensahe na ipinadala mo sa akin. Kaya't dumiretso na ako dito. Ano ang plano mo sa susunod? Gusto kong i-record ang kantang ito para sa'yo. At ilabas ito bilang single sa lalong madaling panahon. May isa pang single. May iba pa akong gamit para dito. Tungkol sa bagong album. Gusto kong ilabas ito sa katapusan ng buwan. 12 kanta sa loob ng isang buwan. Kasama ang backing track at post-production. Kahit mag-overtime kaya naman gawin. Pero kung mag-record ka dito, medyo malaking pressure yun. Kaya mo kaya. Ito ang unang album mo matapos ang pagbabalik mo. Huwag na huwag maging pabaya. Paano naman hindi kakayanin ng lalaki? Siyempre kakayanin. Iti, huwag kang mag-alala. May alam ako tungkol dito. Tatay. Tatay. Tiyo, pasensya na. Kapatid na si Little Deer. Ang tatay ay yung kasama namin noong nakaraang beses. Naglaro ng buhangin si Little Deer. Tito at tita. Ako po. Anong nangyari, bata? Huwag umiyak. Sabihin mo sa tito kung ano ang nangyari. Huwag na umiyak ha. Sabihin mo kay tita kung ano ang nangyari. Pwede mong sabihin kay tito. Anong nangyari? May assignment ang preschool.
Kailangan magpicture kasama si tatay at nanay. Pero wala na akong tatay at nanay. Magpakabait ka, wag na umiyak. Tulungan ka ng tiyo sa takdang aralin na ito. Nalaman ko na si Mama at si Ate Dear ay nasa parehong preschool natin. Pero bakit hindi ko pa siya nakikita? Paano mo nalaman na magkaibigan kayo sa preschool? Kasi sabi ni Ate Dear tungkol sa takdang aralin na ito. Mayroon din ako niyan, Doc. Talaga, bakit hindi mo ako kinausap para magpa-picture, Doc? Hinahanap ko nga, Doc. Ay, ikaw, Suksiu. Hinahanap mo ang tatay mo, hindi ako, di ba? Halika, tulungan mo kaming kumuha ng litrato. Ay, kumuha ka na ng litrato kasama siksiksi. Ano pang kukunin mo? May dalawa akong anak na babae, hindi ba? Ha ha ha. Naalala ko na nakita na kita dati, tita. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Lin Xiaolu. Ang ganda ng pangalan mong Lin Xiaolu. Parang tayo ay may swerte sa pagkikita. Ang apelyido ko rin ay Lin. Pwede ba kitang tulungan sa iyong takdang aralin, tita? Ito, ibibigay ko sa'yo, tita. Ganyan na lang kaya si Bambi. Magpapakilala ka sa isang tiya. Tutulungan ka ng tiya sa iyong takdang aralin, okay? Alainan. Salamat, tiya. Kapatid na si Bambi. Sasabihin ko sa'yo. Ang nanay ko ay sobrang galing. Usang-usa. Usang-usa, saan ka na pumunta? Nabahala ka na sa lolo mo. Lolo, ako. Matanda. Maaari bang makausap kayo ng saglit? Ganito kasi, lolo. Kakatapos lang namin. Yung homework sa kindergarten. Nasa cellphone ni tita pa rin. Paano ko ba ibibigay sa'yo? Baka pwede tayong pumunta sa bahay ni tita mamaya. Pwede niyang ipalabas ang mga larawan sa'yo. Ano sa tingin mo? Maraming laruan sa bahay. At may isang cute na pusa. Nga, Ate Little Dear. Sinasabi ko sa'yo, ang mga patatas sa bahay namin ay sobrang cute at sobrang nakakatuwa. Salamat, tita. Wag na. May cellphone ako sa bag ko. Ipadala mo na lang sa akin. CJ. Sanggol na usa. Uwi na tayo sa bahay. Paalam, tiya. Paalam, tiyo. Paalam, ate. Nakasave ang number ko sa phone mo. Tumawag ka kapag may oras ka. Anytime kang malugod na inaanyayahan ni tiya na pumunta sa bahay namin. Paalam, Ate Dear. Bukas, pupunta ako sa kindergarten para makipaglaro sa'yo. Anong nangyari, maliit na usa? Anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ng halik sa akin. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamaganda, mama. Anong masama sa paghalik ko sa'yo? Hindi pwede yan, hindi ako pwedeng malugi. Kailangan ko ring maghalik ng doble bilang kapalit. Ah! Tatay, tulungan mo ako. Ha ha ha. Gusto ng misis mo namang abuso kay Siksi. Sobrang nakatuon ah. Ang aking malaking musikero. Mew. Sabihin mo, anong nangyari? Paano mo nalaman? Hindi mo ba ako kilala? Ano ba talaga ang nangyayari? Tungkol iyon sa maliit na usa. Talagang nakakaawa. Maaari ba tayong tumulong? Ay nga. Kakausap ko lang si Tito Lin kanina. Nabawian ang magulang ng maliit na usa. Ang asawa niya ay namatay ilang taon na ang nakalipas dahil sa kidney failure. Ngayon, umaasa lang siya sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Para masuportahan ang maliit na usa. Sobrang hirap na rin yon. Pag-aalaga ng mga halaman. Bakit hindi natin imbitahan si Uncle Lin na mag-alaga sa maliit na hardin natin? Kailangan mong magpakabisi sa bagong album mo. Minsan hindi rin tayo makaalis. Kung darating siya, pwede rin isama si Bambi at Siksiksi para maglaro. Siyempre, pwede.
Sa totoo lang, yun din ang nasa isip ko. May numero ka naman ni Bambi, di ba? Sabihin mo kay Uncle Lin na dumaan na lang siya. Xiao, alam ko ikaw ang pinakamabuti. Sige na, Lola. Hayaan mong isulat ko muna ang kanta. Nawala na ang inspirasyon mo. Lolo, kailangan bang diligan ang mga dahon ng bulaklak na ito? Ito ay isang begonya. Huwag diligan ang mga dahon. Hindi mo na kailangang gawin yan. Dadalhan ko ng tubig mamaya. Oh, CJ. At Bambi. Lolo Lin, halika na at kumain ng prutas. Sige, Lolo, pagkatapos ng trabaho, pupunta na ako. Alaynan. Salamat, tita. Siksi, pakiabot ang pakwan kay Lolo Lin, okay lang ba? Alaynan. Maraming klase ng ice cream sa bahay ni Cha. Anong flavor ang gusto mong kainin? Tia, pwede ba ang vanilla na mabango? Siyempre, pwede naman. Huwag kayong mag-alala, hindi kailangang magpakaalo. Gusto rin ni Mama at Chai ng ice cream. Gusto ni Siksi ng lasa ng strawberry. Gusto rin ng isa pang mangga. Strawberry o mangga? Kailangan mamili ng isa. Sige, gusto ko ng strawberry. Mom, sandali lang. Hayaan mo akong mag-isip pa. Pinakagusto ko talaga ang lasa ng strawberry. Pero masarap din ang mangga. Mama, gusto rin ni Patatas ng sorbetes. Siksiksi ay kumakain ng strawberry. Si Patatas ay kakain ng mangga, okay ba? Hindi pwede. Hindi kailangan ng pusa ang sorbetes. Ay naku, nakakainis. Sobrang kuripot ni Mama. Nandito na ako. Tatay, hahaha. Kamusta, maliit na usa? Kamusta, Tito? Kasama mo bang dumating si Lolo para tulungan si Tito sa pagdidilig ng mga bulaklak? Ginoong Su, Ginang Lin. Nalagaan na ang mga bulaklak. Aalis na ako kasama si Little Deer. Huwag mag-alala, Uncle Lin, huwag mag-alala. May ilang bagay pa akong gustong itanong sa iyo. Paano kontrolin ang pag-usbong ng rosa sa ganitong panahon? Ngayon. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Enjoy. Ito ay para sa iyo. Tita, ako. Huwag mong tanggihan ang regalo ng tita. Gustong-gusto ka ng tita, maliit na bata. Kung tatanggihan mo, malulungkot ang tita. At Bambi. Malulungkot din si Siksi. Malulungkot din si Patatas. Mew. Ginoo, paano ka naman nakakahiya? Isa lang naman itong alaala. Kung ayaw mong tanggapin ito, baka mapahiya rin ako sa huli. Naturuan mo pa akong mag-alaga ng bulaklak. Maliit na dear. Magpasalamat ka na agad kina Cha, Tiyo at sa ate mo. Salamat, Tito at Tita. Salamat, Siksi. Sige, aalis na kami. At Bambi. Huwag kalimutang bumisita sa akin ha. Nandito ako tuwing 6 ng hapon. Mew. CJ. Bakit kayo nandito? Nandito na rin si Bambi. Kumusta, Tio Su? Sabi ng mga magulang mo na miss ka na nila. Kaya dinala nila kami dito para hanapin ka. Si Suxiaoxi. Tatay, tulungan niyo ako. Siksi, hindi mo pa binati si Tita Nan. Talagang masaya si Tita Nan na makita ka. Talaga, masaya rin ako. Gusto mo na bang makipag-usap kay Siksi? Siyempre gusto ko. Bakit hindi mo siya tinawagan?
Kaya siguro hindi mo rin ako naisip. Dahil hindi mo ako tinawagan. Hihe! Paano mangyayari yon? Suksiyaw, nagkaanak ka na naman ng babae. Naisip ko kasi hindi pa kayo nagkikita. Kaya pinabayaan kong dalhin ni Kian para makita nyo. Sakto, bilang mga nakatatanda. Magbigay kayo ng regalo 3,000 o 8,000. Hindi naman ito masyadong sobra, di ba? Halika, maliit na dear. Ito si Uncle Lou. Tawag mo ba ay maliit na dear? Ang ganda ng mata mo. Tungkol sa jade pendant na ito, ibibigay ko na sayo. Naway maging ligtas ka habang buhay. Lumaki ng masaya. Yije, nagbibiro lang ako. May magandang koneksyon kami ni Xiao Lu. Hayaan mo na siyang tanggapin ito. Gusto ka ni Uncle Lou. Kaya tanggapin mo na. Sasabihin ko ito sa lolo mo. Salamat, Uncle Lou. Tita Nan, Tito Lou. Gusto ko ring kumanta. Nga, Suksiyaw. Dahil ang kantang ito ay isinulat mo. Bilang handog para sa araw ng kalayaan. Mas mabuti bang isama ang boses ng mga bata? Hindi lang ito nagbibigay ng bagong damdamin. Kundi mas akma rin ito sa orihinal na kahulugan ng liriko. Ang ibig mong sabihin ay magdagdag ng bahagi ng boses ng bata sa simula. Magandang ideya iyan. Sakto, pwede siksiksi ang kumanta. Sige, Suksiyaw. Siguradong naman na niksiksi ang iyong musical genius. Kung maaari. Gusto ko ring subukan Suksiyaw Lu. Siyempre, pwede. Tiyo Su, hindi ko alam kung paano kumanta. Hindi man ako marunong kumanta, ayos lang yun. Maaaring turuan ka ni Tiyo. At kung magaling kang kumanta, makakatulong din yun sa pagtulong ni Tiyo sa'yo. Gusto ba ni Little Deer ang kumanta? Paano kung turuan ka ni Tiyo kumanta mula ngayon? Pwede ba yun? Siyempre, walang problema iyon. Tiyak na masaya si Uncle Su na turuan ka. Kaya subukan na natin si Little Deer. Magaling si Little Deer. Maganda rin ang boses ni Siksi at maganda ang kondisyon. Ang problema lang ay medyo mali ang tono. Bakit hindi mo siya tinuruan ng maayos? Ako. Gusto ko ring mapanatili ang magandang relasyon ng ama at anak na babae. Siksi. Siksi. Tatay. Anong nangyari sa aking mahal na anak? Bakit parang seryoso ka? Kakadiscover lang ni Siksi ng isang napakahalagang problema. Oh, anong mahalagang tanong? Sabi ni Papa na turuan si Ate Dear kumanta. Kaya si Ate Dear ba ay naging disipulo ni Papa? Haha. Sa teoryang ganito, dapat tawagin na niya akong kapatid na mas mataas. Hahaha. Patatas, patatas. Si Ate Bambi ay magiging kapatid ko na. Hihe. Patatas, patatas. Huwag kang tumakbo, hehe. Pahintulutan mo ring mag-record ng kanta si Bambi. Gusto mo bang tulungan si Tiolin at ang kanyang pamilya? Alam mo ako ng mabuti, Kian. Hayaan mong makilahok si Xiao Lu sa pag-record ng kanta. Ang ibibigay na bayad ay maaaring hindi rin naman marami. Ngunit, mas mabuti pang bigyan ng pamingwit kaysa isda. Haha, yun ang ibig kong sabihin. Ngunit tungkol kay Uncle Lin. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya ng maayos. Tita Nan at Tito Je. Tito Zeng at Tito Song. Kamusta kayong lahat? Hi, Siksi. Baba si Suksiyaw mamaya. Ito ang bagong estudyante ni Suksiyaw.
Kamusta, mga tito? Hahaha. Uy, si maliit na itim na bata ay may mga estudyante na. Hahaha. Sino ito? Magandang araw sa mga nakatatanda. Ako si Mining Er. Ako ang junior sister ni Shikshong Suksiao. Sabi ni Jayan, magko-concert si Shikshong. Pinapagawa niya sa akin ang promosyon. Ako ngayon ay katulong ng nakatatandang kapatid. Naipadala na ba ang balita? Ano na? Nag-post ako sa Weibo ng paunang abiso. Gusto kong makita kung lalampas ito ng 200,000. Ang dating kumpanya ng nakatatandang kapatid, Tianfeng Entertainment. Kahit nag-post sila sa Weibo upang bumati. Alaynan, nakipag-ugnayan din sa akin ang namamahala ng Tianfeng Entertainment. Pero dati, sobrang pangit ng ugali nila. Tinanggihan ko rin sila. Marami ang nagalit. Sa loob ng ilang minuto, bumagsak na sila. Ngayon, kailangan na nilang isara ang mga komento. Karma na yan, sino ba ang nag-udyok sa kanila na ganyan kay Suksiao? Huwag kang mag-alala tungkol sa sponsorship. Ibigay na lang natin ito sa Sterry FS. Magtiwala ka lang, ate-in-law. Gagawin namin ang lahat para sa concert ni Suksiao. Ang dami nitong tao. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa amin. Malapit nang magbago at muling sumikat ang malaking bituin. Siyempre naman. Mag-ingat ka. Hoy, ang galing. Pwede pa nating paikliin ang ritmo dito. Ganito ang pwede nating gawin. Sa tingin ko. Nababalisa ka ba? Aking malaking musikero. Si Kian ako. Alam ko, walang anuman. Siguradong magtatagumpay tayo. Salamat sa iyong pagsisikap sa panahong ito. Ha! Nahihirapan din ang aking baby. Bakit ka nahihirapan? Kasi alam ni Siksi na may mahalagang bagay na gagawin si Papa. Kaya naman napakamaayos ni Siksi kamakailan. Hindi siya nagpasama kay Mama. Kaya ibig sabihin, sinadya mo talagang pasamain ako noon. Ay naku! Hehe, Mama. Si Siksi ay naglalakad sa panaginip. Sinasabi lang ni Siksi ang mga panaginip. Kaya itong batang natutulog ay dapat nang bumalik sa kanyang daan at matulog. Patatas, patatas. Mabilis, sumama ka kay Siksi at matulog na. Huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita. Binibigyan mo na naman ang batang ito ng paraan para makaalis. Sige na. Bukas ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Pakiusap, samahan mo ako ngayong gabi. Suran. Matagal na tayong hindi nagkita. Kayo pa kamusta? Mahal kita, Suran. Alam na ng maraming mga lumang tagahanga. Noon pa man. Dahil sa ilang dahilan. Nakatakdang magkaroon ng concert. Ngunit napilitang itigil. Ngunit hindi tumigil ang aking musikal na paglalakbay. Gamit ang pangalang tagalikha na Sukyanyu. Patuloy akong makakasama ninyo. Ngayon, opisyal kong ibinabalik ang pagkakakilanlan bilang singer na Suran. Upang tapusin ang isang pangakong tatagal ng 8 taon. Ang unang bagong kanta, ang pangakong ibibigay namin sa lahat. Sana magustuhan ninyo. Sampung taon na ang nakalipas sa entablado. Nakilala ko kayo, sa kabila ng lahat. Salamat sa aking cumin powder. Kasama ko sa paglalakbay nitong 10 taon.
Sa totoo lang, ngayon, kailangan ko ring pasalamatan ang isang tao. Salamat sa kanyang pagsama sa akin sa buong daan. May hangin at ulan. May mga pagsubok at hirap. Ngunit siya ay walang reklamo. Patuloy siyang tahimik na sumusuporta sa akin. At nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Ang kantang ito ay ang pangunahing awitin mula sa aking bagong album. At ito rin ay espesyal kong inialay sa kanya. Talagang paboritong-paborito ni Papa. Nakapagsulat na siya ng ilang kanta para kay Mama. Samantalang Siksiksi ay hindi pa man nakasulat kahit isang kanta. Kumusta kayong lahat? Ako Siksiksi. Salamat sa pagpunta para panoorin ang concert ng aking Papa. Laging nakakamiss ang magpaalam. Sobrang mahirap. Kaya't nagkasundo kami. Sa mga susunod kong konsyerto, wag na tayong magpaalam, okay? Okay. Salamat sa lahat sa inyong 3 oras na pagsama ngayong gabi. Ngayon, sama-sama tayong magpicture. 321. Mew. Patatas. Magpapalipas ng overtime ang tatay at nanay ngayon. Tama ba? Ayos lang. Ayos na ako basta kasama kita. Patatas, saan tayo pupunta? Wow, Patatas, may pakpak ka na. Wow, ito ay isang kagubatan ng mga bola ng lana. Potato, ang ganda ng mga pakpak mo. Naglalabas ito ng liwanag, ah. Potato, dalhin mo ako sa isang ikot sa paglipad, pwede ba? Mew. Haha. Haha. Wow, Potato. Lumipad ka ng mas mabilis. Salamat sa iyo, Patatas. Dahil sa iyo, hindi ako natatakot. Wala na akong takot. Ito ang aming aquarium na nagbago. Tingnan mo, iyon ang maliit na kabibe na inilagay ko. Patatas, ang galing mo talaga. Hindi ka lang makapagpalipad sa akin. Isa pa rin ang aking superhero. Wow! Hindi maganda. Bababa na ang buwan, Patatas. Mabilis nating itulak pabalik ang buwan. Mew! Alainan! Yesue! CJ. Pasensya na, mahal. Nahuli kami sa pagbalik. Patatas, salamat sa pag-aalaga sa akin. Kahit sa panaginip o sa totoong buhay. Ayos na basta kasama kita.